Nangitim nga yung saging na nilagay ko sa ref at ito nga yung perfect na gagawin ko sa recipe ngayon. Hindi po ito bulok yung saging ha, sadyang maitim lang talaga ang saging kapag ganito ay nilagay sa ref. Sa ganitong recipe ay maganda talaga yung ganitong saging. Kung naalala nyo si Erwan Yusuf ay ganito nga saging ang ginamit niya at masarap daw talaga ito. Pag binili mo nga sa palengke ay mas mura mo ito mabibili kapag ganito na nga pabulok na yung saging. Nalatan ko na nga yan isa-isa at ginamitan ko na nga ito ng pang-mash para mas madali. Wala naman kayo ng gamit na ito ay pwede naman tinidor ang gamitin nyo. Depende na lang sa inyo kung dudurugin nyo ito ng mabuti. Yung sa akin kasi hindi ko ito dudurugin talaga ng husto para ma-feel ko pa rin na may saging. Kapag okay na at na-mash na natin, isang tabi na muna natin ito para makagawa naman tayo ng mga dry ingredients. At dito naman tayo sa dry ingredients. Gumamit nga ako dito ng 2 cups ng all-purpose flour. Nuna ko nga itong isif kasi hindi magkasya pala dun sa strainer na gamit ko. Yan talaga natin isif ito para mas mapino talaga ang makuha natin at iwas buo-buo na din. Naglagay din ako dito ng 1 tablespoon na baking soda at 2 tablespoon na baking powder. Same sa all-purpose flour ay kailangan lang din natin i-sieve ito para iwas buo-buo. Ito na nga ang dry ingredients. I-mix lang natin ito ng mabuti para makombine talaga ang all-purpose flour, baking powder at baking soda. At dito naman tayo sa wet ingredients. Gumamit nga ako dito ng 4 na itlog. Small size lang ito. Grabe talaga ang init ngayon ano. Nasasayangan lang talaga ako sa saging na ito kaya naisip ko na lang i-banana cake. Marami din ang magagawa ko dito dahil masarap talaga ito i-partner sa kape lalo na sa umaga. Gumamit din ako dito ng 1 cup na asukal. Maganda sana yung mas dark pa dito na asukal. Kaso hindi available dito sa tindahan sa amin. Lagay din ako dito ng half cup ng vegetable oil and 1 cup ng butter. 1 teaspoon ng vanilla extract. Isang malaking lata ng evaporated milk. Naglagay din ako dito ng powdered milk pero optional lamang ito. Kalimutan ko pa nga ay dapat pala tinunaw ko ito sa mainit na tubig. Pero okay lang yun, imimix ko na lang ng mabuti. Naglagay din ako dito ng half teaspoon ng salt para pampabalance nga ng lasa nito. Kung na-mix na ito ng mabuti, ilalagay na natin yung minash natin kanina na saging. Halo ng mabuti, ilalagay na natin itong dry ingredients. Halo nga nito ay dahan-dahan lang talaga sa pag-mix and fold. Ang parte ko nga ito para hindi ko ma-overmix. Ginagawa ko nga ito ay nagpapakulo na ako ng tubig sa steamer. Para kapag inilagay na yung banana cake mixture ay kulong-kulo na ito. At okay na nga yung mixture at isasalin ko na nga ito sa aking mga paglalagyan. Limutan magpahid ng cooking oil, butter sa iyong mga paglalagyan. Ginamit ko nga dito ay 2 lanera at 2 cake pan na maliit at saka malaki. Marami-rami nga ang nagawa kong banana cake mixture. Isa masayang din naman ay okay na ito. Isipan ko nga nalagyan ng dark chocolate ito para mas masarap. Nagchachap ko nga ito ng maliliit para ilalagay ko ito sa ibabaw ng banana cake. Steamer nga pala ang gamit ko dito. Kung gusto nyo ito i-oven ay okay lang din. Sobrang kumukulo na nga ang tubig at ito na, isasalang ko na nga ang mga banana cake. Nilagyan ko ng tela yung takip nito para hindi tumulo yung tubig doon sa mixture mamaya. Steam lang natin ito ng 30 to 45 minutes. Habang hinaantay ko nga ito ay na-video ko nga dito na grabe talaga ang init ngayon. Wala talagang hangin kaya yung electric fan namin nasa labas na din. After 45 minutes ng pag-aantay ay luto na ang aking steam banana cake. Nga matest kung luto na ito ay itusukan nyo ito ng toothpick or stick. Linis na nga at wala nang sumama ay luto na yan. At ito na nga ang aking banana cake. Madamong salamat sa paglantaw and see you on my next one. Bye!